Hello mga ka-founder, mga bro and sis, welcome to my vlog. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang maikling talakayan lang tungkol sa napapanahon at nauuso. Ano yung nauuso na yun? Nauuso sa barangay? Siyempre, ang barangay election. Ang paborito po yan ng mga marites pag-usapan dahil napapanahon. Mga supporters ni Kapitan, supporters ni Kagawad, ganyan po ang talakayan lagi sa mga tindahan, sa mga barbershop, sa mga paradahan ng tricycle, kung sino-sino ang kanilang mamanokin sa darating na barangay and SK election. Meron po mga bagong rules and regulation ng ating COMELEC tungkol sa pagdaraos ng eleksyon pambarangay, yung mga bawal at hindi dapat gawin. Ano-ano ang mga ito? Medyo naguguluhan tayo kasi first time tayo nakaranas ng ganito. Maganda ba to? Pangit ba to? Pabor ba to sa mga kandidato? O mas mahihirapan lang ba sila? O mas mabibigyan sila ng laya? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Patulad po ng aking babasahin, New COMELEC Provision Rules Campaigning regarding Pare-Parnalias or Campaign Materials. Yan po yung memorandum na pinalabas, mga provision ng COMELEC. Ito po ay nagsimula noong dated September 4, 2023 to all election officers. COMELEC Executive Director Chopisto Elnas Jr. Siya po ang naglathala niyan. Distribution of other identifying election prior to campaign period kasama nga supporters kandidato shall cause order. Ano po yung ibig sabihin yan? Ano yung mga bawal? Nasanay tayo na ang mga kandidato sa ating mga barangay ay namimigay ng sombrero, bowler, t-shirts, o payong, o iba minsan may mga relo pa. Pag medyo mapera yung kandidato, namimigay ng bags. Bawal na po lahat yan. Yung po yung sinasabing bawal, yung mga anything valuable o anything of value, yung may mga halagang bagay. Sa tingin nyo po ba yung pinamimigay nila yan? Walang halaga yan. Merong halaga po yan, binabayaran nila yan at binibili nila yan. Tulad ng sinabi ko, during the campaign period, bawal mamigay ng campaign items tulad ng t-shirt, pants, bowlers, hat caps, sun visors, umbrellas, handkerchief bags, and anything of value. Bawal na po yan. At isa pa pong pinagbabawal, sa ating mga supporters, meron din po tayong participation dyan. Supporters distribution campaign pare-parnalias as covered by the provision including those of social media posting. Halimbawa tayo, nagsuot tayo ng t-shirt na may mukha ng mga kandidato natin o may pangalan ng kandidato natin. Nagsuot tayo ng sombrero na may pangalan o may mukha ng kandidato natin. Bawal po yun. Provisions po yun. Ang ipatatawag po, yung mismong nakalagay sa t-shirt nyo, yung mukhang yun, yung kandidato nyo, yun ang kapatawag at bibigyan kagad ng show cause order. Napakabilis po. Alam nyo po nung araw, pag magpapile ka ng mga disqualification case, meron ka nirereklamo mga lumabag sa Omnibus Election Code, kailangan pa mag-under oath ka. Under oath ka at ipapanotaryo mo pa. Ganyan po nung araw. Pero ngayon, hindi na po. Mabilis na mabilis ang proseso. Picturean nyo. Nakita nyo may suot yung supporters ni Kagawad ng ganyan. May suot yung supporters ni Kapitan ng ganyan. Picturean nyo kagad. At dali nyo na po kagad sa mga investigative committee. Ayon po yan sa ating COMELEC Commissioner George Garcia. Meron pong investigative committee. Napakabibilis po ng proseso. At bahala na po yung kandidato na nasa mukha ng t-shirt nyo. Siya po ang magtatanggol sa sarili niya. Ganyan po kabilis ngayon. Wala nang under oath, wala nang notaryo, notarize yung kung tawagin, wala nang ganun. Diretso po siya, iimbestigahan. Ano pa po yung mga bawal? Yung mga, madalas po nasanay po tayo na meron po tayong kaukos na tinatawag sa mga barangay. Kahit wala pa pong campaign period, nag-iikot na ang grupo-grupo, yung grupo ni Kapitan at 7 niyang kagawad, nag-iikot na purok by purok. May dala-dala po silang mic and small sound system or speaker na anything na louder na
maririnig sila ng isang buong purok. Nagkakaroon po ng kaukos, nagsasalita sila, sinasabi na nila kagad yung mga programa at plataforma nila, at kasama na rin doon yung pagbabakbak sa mga kalaban nila. Atakihin po nila. Ganun po, di ba? Naging traditional na po sa atin yan. Bawal na rin po yan. Pag may nahuli po kayong ganyan, may nakita kayong gumagawa ng ganyan, lalo pang wala pang campaign period, nagkakaukos, picturean nyo po kagad, ireklamo nyo kagad sa COMELEC. At may mga hotline din po akong ilalagay dito. At meron pa pong iba, yung mga papainom sa daan, bawal na rin po yan. Bawal na po yan, saka, ito po sinabi ko na dito kanina, anything of value, basta binabayaran, bawal po yung binibigay. Form of both buying po yan. Lalo na yung namimigay ng pera, syempre mas bawal yun. Kasi minsan may mga tao na binibigyan ng kung ano-anong valuable things. Baga na-attract na sila sa ganung bagay. Binuboto na nila yung tao kahit alam nilang hindi karapat-dapat. Ito po, para sa ating mga kandidatong kapitan at kagawad, ang mga pinapayagan po. Ano ang mga pinapayagan lamang pagdating ng campaign period? Ay ang mga sumusunod. Leaflets or flyers not exceeding standard size of 8.5 by 14 inches. Yun po yung papelitos, yung pinamimigay po during election day na. O kahit po naglalakad sila ng campaign period, may nakikita rin po ako namimigay ng gano'n. Papelitos po ang tawag doon. Leaflets or flyers not exceeding standard. Tandaan nyo po, size of 8.5 by 14 inches. Ayon po sa COMELEC yan. At tungkol po sa ating mga posters and tarpaulins, not bigger than 2 feet by 3 feet. Ulitin ko Posters or tarpaulins not bigger than 2 feet by 3 feet. Yan lang po ang size. Tatandaan niyo po yan. If may nakita po kayong sumobra sa size na yan, picturean niyo rin po. Pangatlo po, banners or streamers not bigger than 3 feet by 8 feet. O ito, medyo malaki to. Siguro, satisfied na kayo rito. Tandaan nyo, banners or streamers not bigger than 3 feet by 8 feet. Hanggang ganun lang po. Pag nakita po kayo may malaking lumagpas sa sukat na banners or streamers, picturean nyo din po para may ebidensya kayo. Yan lang po yung mga bagay-bagay na napapanahon ngayon at pinatupad ng COMELEC dito sa ating bagong Pilipinas. Kasi po bagong gobyerno tayo. Sinabi ng ating presidente, ang mangyayari ay bagong Pilipinas. Kaya bago rin po ang mga rules and regulation, lalong-lalo na sa mga selang eleksyon. Lalong-lalo ang barangay po. Ang barangay ay smallest level or form of government sa ating republika. Kaya po, lagi niyong tatandaan, huwag niyong babaliwalain ang barangayan. Dahil dyan nagsisimula ang lahat. Bago pa nga dumating sa pulis, blatter mo muna sa barangay. Pag wala kang blatter sa barangay, hindi ka tanggapin sa pulis. Kaya napaka-importante po ng barangayan. Tungkol naman po sa mga regulasyon na pinatupad ngayon, mga bago, kung ako po, personally, kung akong tatanungin, mas pabor po ako dyan. Bakit? Nung araw, iniisip natin, pwede tayong humabol. Meron tayong kakayahan, meron tayong talino, galing, tapang, para manungkulan. Pero kulang tayo sa pera. Marami pong ganyan. Ang nagwawagi po sa ating mga barabarangay, kadalasan kahit walang utak, wala namang kakayahan, ay yung may pera, yung kayang mamili ng boto, yung kayang mamigay ng material na bagay sa mga botante. Kaya ito po, itong ginawa ng COMELEC na to ay napakaganda. Magiging pantay at patas po ang laban. Makikita po natin, tagisan lang ng utak at kasipagan. Diyan po tayo magbabase. Puso, syempre, kailangan maka-Diyos, may malasakit sa kapwa, may humanitarian, katulad kami mga agila, kami mga humanitarian. Dapat gano'n ang tao. At isinggit sa lahat, hindi magnanakaw. Tandaan nyo, yung magasto sa eleksyon, yun yung magnanakaw. Kasi, babawiin nila kung ano ang inilabas nila. Kanya po yan. Kaya napakaganda to. Kala ko dati suntok sa buwan lang. Pero sa pamamagitan ng bagong gobyerno natupad to. Hindi mo kailangan ng pera para humabol. Kaya nga sa kasabihan ngayon, walang gastos ang paghabol. May talino ka, may galing ka, makatao ka, umabol ka, kahit sino ka pa. Thank you guys.